Magandang gabi, mga ka-basketball fans ko dyan, no? Magbibigay tayo ng reaction sa katatapos lang na laro ng PBA Finals Game 2 between Ginebra San Miguel and Token Tex. Tropa Giga ang nanalo Token Tex sa score na 96-84. At sa Game 1 din, tinalo din ng Token Tex ang Ginebra. So ngayon, 2-0 na. Lamang ang Token Tex. Ano ba nangyari? Ba't nagkaganon? Pinangunahan ng import ng Token Tex with 37 big points, no? At hindi, kung tutuusin, maganda yung laban ng dalawang teams, no? It was a match of spurt and streaks. So the first quarter, umalagwa agad ang Ginebra, no? At akala ko, no, akala natin tutuloy-tuloy na 'yon, hindi na makakahabol ang Token Tex, no? Pero pagdating ng mid of first quarter, umalagwa uli ang TNT at nakahabol, no? At nadikit ang laban dahil sa mga 3 points nila Ronde Hollis Jefferson, yung import, RHJ at si Cobontin, no? So sa score na 23-19 after first quarter. On the second quarter naman, bumulusok bigla ang TNT, no? Hindi mabantayan ng Ginebra ang match up between Jason Castro and si Abarientos, no? Talagang pinakita ng veteranong si Jason Castro na siya muna ang kinikilalang one of the best point guard sa PBA. At dahil doon, he was able to control the pace of the game at hindi siya mahabol-habol ni RSG ni Abarientos, no? Nakakalusot talaga siya, especially sa pick and roll and two-man game nila ni Jefferson, no? Kaya doon din nakaka-score talaga si Jefferson on his long distance 3. I think 6 of 12 siya sa 3 points, no? Sa buong game. At even si Jason Castro nakaka-score din ng 3 points. So at si Cobontin at si Pugoy, no? So yun yung apat na bumigay talaga sa 3-point area. Pati si Calvin Octana pang 5 pala, no? So dahil doon nagtapos ang first half sa score na 49-41. Lamang na ang TNT, no? At pagdating ng third quarter, bumaliktad na naman. Nagpakawala ng 9-0 run ang Ginebra at nakuha nila ang lamang against sa TNT. Nag-time out pa nga agad ang Token Tex noon nung after na 9-0 run. Saka naman nakascore si Jefferson ang umiscore noon, no? At nakuha nila uli ng score ng 51-50. At doon naghahabulan na lang, no? Streaks after streaks, spurt after spurt. So nagpakita ng gilas si Justin Brownlee, sinabayan naman siya ni Ronde Hollis Jefferson. So doon nagtapos ang third quarter sa score na 72-71, lamang ng 1 puntos ang Token Tex. Pagdating sa fourth quarter, doon na nagsimula ang krimen.
Doon na nagpakitang gilas at pinakita ng Talk and Text ang vaunted two-man game nila ni Jason Castro at ni Ronde Hollis Jefferson, in which hindi mabantayan, no? Hindi mabantayan at hindi mahabol ng Ginebra ang hindi nila hindi nila ma-solve yung strategy na yon, at doon nakaka-score at will si Ronde at si Jason Castro, no? At napapasahan pa nga si Cobontin at si Oftana na nagbigay din ng I think nag-back-to-back 3-pointer si Cobontin, no? At si Oftana umiscore din ng 3-point on the last 3 minutes ata, 2 minutes, no? So doon ang hindi mahabol-habol na ng Ginebra nung nakalamang na ang Talk and Text. Hindi na mahabol-habol ng Ginebra. Hindi na nila kasi naghahabol sila, bigla namang titirahan sila ng tres ng Talk and Text, at hindi rin nagpakita ng gilas si Japet Aguilar. So kaya I think for the first two games, it was purely the shooting touch of Talk and Text that proved them unbeatable at the moment, no? Hindi mapigil ng Ginebra ang mga kamay ng Talk and Text, especially si Ronde, si Castro, si Cobontin, si Pogoy at si Oftana. Tapos may inside play pa sila with Poy Eram. So yun ang nagbigay ng big blow sa Ginebra, kaya sila natalo for this game. So sayang kasi akala natin makalusot na sila doon sa pinakita nila ng first quarter, pero again, it's a 48-minute game. So the first 12 minutes hindi naman nagdidikta kung sinong mananalo sa buong laro. So pero sayang yung ginawang effort ng Ginebra, at I think they were able to solve their issues with Justin Brownlee. Si Justin Brownlee hinayaan nilang sa loob tumiskarte. Hindi nila hinayaan, binibigyan ng puwang sa labas, to get the score. And I think si Abarrientos, sabi nga nila kulang pa ang bigas na kakainin para mo i-dethrone si Jason Castro. So for that, better luck next game, game 3. I think game 3 will be held a day after tomorrow, that would be November 1 Philippine time. So let's see. I think back to the drawing board ngayon ang Ginebra, kasi talagang they have to solve the two-man game between Jason Castro and Ronde Hollis Jefferson. Kung hindi nila ma-solve yan, delikado. Nakikinita natin ang 3-0 pag hindi nila ma-solve yan. At hindi nila mapigilan ang shooting touch, especially ni Cobontin, ni RR Pugoy at ni Calvin Oftana. So yan ang titingnan natin sa game 3, kung masosolba ng Ginebra at maipakita ba nila, maipamalas nila ang never say die attitude against the Talk and Text Tropang Giga. So yan lang, mga ka-PBA dyan. Sana may nagustuhan kayong may nakuha kayong idea, at magbigay ka namang comment at suggestion, and let's see, at abangan ko ang game 3 at magbibigay ako ng reaction after that. So yan lang, magandang gabi, stay safe everyone, ciao, Letneck out.